So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito po ulit tayo upang sumagot sa panibagong mga sets of questions na galing po sa inyo. Mga kamanok, ito pong mga katanungan ninyo, ito po yung mga tinanong ninyo kahapon and ngayong araw, bibigyan ko po ito ng kasagutan. So bago po natin ito simulan, mga kamanok, isa lang palagi ang aking hinihiling if ever na hindi pa po kayo nakaka-subscribe at hindi pa po kayo nakakapag-like sa ating mga videos, nakakapag-comment, inyo po munang gawin yan para sa ganon, sa susunod ko pong pag-upload, madali nyo pong makita yung mga video na aking i-upload. Okay? Kaya mga kamamay, mag-subscribe kayo, wala namang bayad yan, at syempre magtanong na rin po kayo sa ilalim, basta tungkol sa pagmamanok, pag-usapan natin yan. Okay? Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ang una pong katanungan ay galing kay Michael Bobis. Kamamay, tanong lang po, bakit po yung manok ko malakas kumain at masigla naman, pero hindi gaano nalaki ang katawan? Gumana naman sila kumain, pero hindi nataba. Hindi ko naman mapurga kasi naulan. Salamat sa Jackie Oats at nagana na silang kumain. Okay, mga kamanok, kung ang problema nyo po ay kahit anong gana ng manok sa pagkain at ayaw tumaba, tama yung sinabi mo, kailangan purgahin mo siya, timingan mo lang kung medyo nag-uulan, okay? Huwag mo masyadong pupurgahin or huwag ka muna magpupurga kapag maulan kasi double stress. Baka mamaya hindi magtunaw, lalong problema natin yan. So, hintayin mo kapag uminit, purgahin mo siya. Okay? Pag na-priming mo yung manok, wala nang parasite kasi malaki ang factor kung bakit ayaw bumulto, ayaw gumanda ng katawan dahil sa parasite, dahil sa mga bulate. So, purgahin mo, then isabay mo na rin ang pagligo, then magbigay ka ng bacterial flushing para sa ganon, kung merong nararamdaman sa katawan, kung halimbawa medyo sinisipon or something na magkakasipon, medyo masama ang pakiramdam at medyo nilalagnat, makakatulong yung bacterial flushing para hindi na po yung tumuloy. Para sa ganon, yung manok mo, makitaan mo talaga ng magandang progreso. Okay, kapag na-priming mo yan, napurga mo, napaliguan, nabigyan mo ng ng antibiotic, kahit isang araw lang, okay na po yun. Then, bigyan mo rin ng injectable supplements like Vitamax. Vitamax ang aking isasuggest kasi napakaganda niyan para tulungan ng ating mga alaga na maging malusog, maging magana, tumaas ang testosterone, maging masigla at maging healthy. Ngayon, pag nakumpleto mo na yan, priming, ligo, bacterial flushing, bigay ng injectable supplements, yung pagkain na may halong fermented Jackie Oats, yun ang ibigay mo, sigurado ako, walang dahilan para hindi bumulto ang alaga mo. Okay? So next question po tayo. So ito naman galing kay Jojo Anolin. Good morning, Idol. Yung 4 months old ko po, paminsan-minsan tumitilaok. Tapos ngayon, 2 weeks ko na hindi nakikitang tumitilaok. Pero masigla at wala naman siyang sakit. Normal lang ba yon? Salamat, Idol. Okay? So, medyo minomonitor mo to. Medyo marami kang oras sa kanya. Nakakatuwa kasi, hilig mo talaga at passion mo yung pagmamanok. Anyway, kung minsan mo lang nakita yung 4 months old mo na tumilaok, pero nowadays, bakit parang napapansin mo parang hindi siya tumitilaok? So, hindi naman to big deal. Okay? Hindi naman to big deal pagdating sa ating mga alaga kasi bata pa naman siya eh. Kaya pagdating niya ng 6, 7, and up months, makikita mo talaga medyo dadalas na ang pagtilaok niyan kasi bilang isang tandang, bilang isang stag, normal na po sila o natural na sa kanila ang tumilaok. Baka mamaya meron diyang nakikita siya na manok dyan sa malapit sa inyo, sa bakuran mo or something na may dumadaan dyan sa harap ng cages mo, na tandang, na medyo magulang, kapag ganun mga kamamay, yung vigor ng manok, nung baby stag mo bumababa. So medyo nai-stress siya pag nakakakita ng kapwa tandang na mas magulang sa kanya. So iniiwasan niya ang tumilaok. Baka kasi mamaya lapitan siya, baka kasi mamaya, okay, alam mo yun, pagdating sa kanila kasi, territorial kasi pag tumitilaok ka sa isang lugar, ibig sabihin, parang sinasabi mo sa kapwa manok na malapit dyan, kapwa tandang na akin tong teritoryo, ganyan kasi ang mga tandang natural kasi sa kanila na tumilaok kapag inaangkin po nila yung isang lugar o yung isang espasyo.
So kapag ka ganun, tumilaok siya, possible, titilaok din yung isang tandang na malapit sa kanya, and kapag ka ganun, baka lapitan siya. So iniiwasan niya yon. Yun naman ay ano lang, po pwedeng mangyari. Baka kasi may nakikita siyang ganun, po pwede, yun ang dahilan kung bakit nalilimitahan ang kanyang pagtilaok. Okay? So maliwanag tayo dyan, ha? So next question po tayo. Ito naman galing kay Richard Tagalan. Idol, anong month old ba pwedeng magbigay ng vaccine ng NCD Lasota? Actually mga kamamay, kung ito ay ating hahanapin sa vaccination program, okay, as early as 2 to 3 weeks dapat nabibigyan na po natin. Yan yung pinaka-minimum age. Minimum age, ibig sabihin, yan yung pinaka-mababa na edad ng isang manok, ng isang sisiw na po pwede na siyang mag-take ng NCD Lasota. Pero yung Lasota, ito po ay mataas na form ng NCD vaccine. Okay? Tatandaan nyo mga kamamay, konting trivia lang, yung NCD B1B1 at yung NCD Lasota, sila po ay parehas lang. So, ang ginawa lang natin kay NCD B1B1, pinababa po natin yung form para po mag-adapt sa mga day-old. Okay? Kasi kung bibigyan po natin ng NCD Lasota, yung mga day-old, possible may stress po. Okay? Pag na-stress, baka lalong magkasakit. So, mas pinababa po natin yung NCD Lasota, ginawa nating NCD B1B1 para matake po ng mga day-olds ng mga maliliit na mga sisiw natin. So, parehas lang po yon. Anyway, ang tanong mo, ano bang edad po pwedeng bigyan na po ng Lasota ang ating mga manok? Sabi ko nga po kanina, as early as 2 to 3 weeks pwede na po yan. Okay? Then, paano naman idol yung malalaki? Hindi na ba po pwede? Pwede rin po. Minimum lang po yung 2 to 3 weeks and up. Ibig sabihin, pag sila itumungtong ng 2 to 3 weeks, pwede na siya ng maglasota, pwede mo nang bigyan. Then, yung mga natitirang magugulang, inahin, broodhen, o kung ano pa man, po pwede na po yan sa lasota. Basta ang rule lang po natin is ang pinakamababang po pwede bigyan is 2 to 3 weeks. Okay, maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. Ito galing kay RHN4469. Idol, matagal na akong nanonood sa iyo. May tanong ako, pwede na ba ang 1 day, 1 eat or 1 meal a day sa 3 months old na kakirel? Salamat po. Okay, so ito sa totoo lang, pwede na po ito. Sanayin nyo na po. Ako dati 2 months old, ini-start ko na po silang itaas yung dami ng pagkain. So, kung ako po ay nagkaroon ng manok na 2 months old, so mula sa 30 grams, unti-unti ko na yung iniaangat ng 35, 40, 45, 50, 55, then 60 grams. Pag nakuha ko na po yung 60 grams at nauubos naman na po ng mga 2 months old, 3 months old, pwede na po yun. Okay, pero kung halimbawa umabot na ako ng 60 grams pero nagtitira po sila, so kung gaano karami yung kanilang maximum na kayang ubusin sa 1 day, 1 eat yun lang po muna. Then pag nakikita ko na parang nabibitin-bitin na yung kain nila na 50 grams kahit 1 day, 1 eat, so doon ako nagdadagdag hanggang sa maabot ko yung 60 grams. Pag naubos na po nila yung 60 grams sa 1 day, 1 eat, doon na po ako pumupondo ng 60 grams hanggang sila ay lumaki. Yung iba nagugulat yung iba tumatawa yung iba, okay, hindi makapaniwala. Yung aking 2 months old, umuubos na po sila ng 50, then pagdating ng 3 months old, naka 1 day, 1 eat na ako ng 60 grams pagdating sa kanila. So, Enerton na po yun. 3 months old Enerton na may halong fermented Jackios. Tandaan nyo, ang susi po dyan is magandang absorption na kayang ibigay ng probiotics. Kaya masasabi ko na ang laki ng tulong ni fermented Jackie Oats para talagang ma-adapt kaagad nung manok, nung baby stag ng kakirel, yung daming ganon. Kasi para sa akin, kung ibibigay mo yung 60 grams sa isang 3 months old na literal mismo na ready mix lang, halimbawa Enerton lang, ibigay mo, wala kang inihahalo na kung ano, possible hindi yan magtutunaw. Kasi kulang sa probiotics yung patoka. Kaya kung hahaluan nyo ng fermented Jackie Oats, mataas sa probiotics, makikita nyo kahit 60 grams, kahit liad na yan, sa sobrang kabusugan, kaya pa rin niyang i-digest. At doon mas gumaganda, mas nagiging healthy at malusog ang isang manok kahit napakaaga niyang
kumakain ng 1 day 1 eat o kahit napakaaga niyang kumakain ng may daming 60 grams, wala kayong iisipin. Okay? So next question po tayo. So at this moment of time, last question muna po tayo mga kamanok. Ano po? Ito naman galing kay Rodel Lara. Kamamay, anong problema po sa alaga kung manok? Hindi inuubos yung pagkain kapag nasa tipi. Compare po sa cage po siya, maayos, kumain, pero hindi rin inuubos yung pagkain. Ano po ang solusyon dyan, kamamay? Salamat po sa sagot, idol. Okay? Kung may mga kamanok tayo dyang nagtataka, for example, may manok silang nasa cage. Bakit pag binigyan mo siya ng pagkain doon, nauubos niya yung pagkain? Then, pag inilabas mo naman yung manok, nalagay mo sa tipi, ikinord mo siya, then doon mo siya binigyan ng pagkain, hindi naman niya inuubos. Anong problema? So, mga kamanok, kapag ganun po, hindi niya inuubos pag siya ay nasa tipi or nasa labas ng cage, ang problema dyan is, hindi pa siya familiar or hindi pa siya familiarize sa isang lugar, sa isang surface, sa isang space. Okay, mas nagpo-focus siya sa kung anong nakikita niya. Okay, hindi niya alam kung meron din ba doong kapwa siya manok, baka meron din siya doong kasama, hindi niya alam. So, hindi siya makapag-focus doon sa kanyang pagkain. Kung kaya, kung ano-ano ang kanyang nakikita, okay, napapansin. Kaya mapapansin mo talaga na yung manok hindi siya ganong kagana. Okay? So, anong maaaring gawin kapag ganyan para gumana yung manok kahit siya ay nasa cording? So, konti lang munang ibigay mong pagkain. Make sure yung ibibigay mong pagkain is high in protein and probiotics para wala tayong maging problema. Kasi minsan, yung manok natin na bago nating inilagay sa ranging or sa TP, hindi po sila nagtutunaw or bumabagal ang panunaw kasi nga po, hindi po sila komportable dun sa lugar. So kaya sinasabi ko sa inyo, kahit konti lang ang patuka na ibigay ninyo, wala kayong magiging problema. Basta high in protein para hindi medyo ma-stress ang katawan, hindi bumagsak ang katawan. So ngayon, anong gagawin natin? So hayaan mo lang siyang mafamiliar doon sa kanyang lugar, hayaan mo lang. Okay? Magpainom ka lang, magbigay ka lang ng painom, makikita mo masasanay din siya. Lalo na kung bago lang siya na maglagay ng cord, okay? Medyo mag-aalangan pa yan, medyo may stress or kung ano-ano napapansin, lalo na kung okay, nilagyan niyo nga po ng cord, papansin niya yung kanyang nasa paa, dati naman wala siyang ganun, so doon mapofocus ang atensyon. Kung kaya yung pagkain, hindi niya uubusin. Pero after 3 days or 5 days, makikita mo, mag-a-adapt din naman yung manok. Yung dati na tipong parang ayaw kumain, makikita mo ngayon gumagana na dahil syempre sa paglipas ng araw, tumataas din yung appetite kasi kukunti lang yung kanyang yung kanyang kinakain compare doon sa kanyang nakakain pag siya ay nasa cage. Tataas yung appetite habang siya ay nag-a-adapt doon sa kung anumang sitwasyon ang kanyang nararanasan. Okay? So, ganun lang po ang dapat nyo pong gawin. Okay? Make sure lagi na may painom yung manok para hindi tumigil ang panunaw or bumagal. In case na siya ay nahihirapang magtunaw, meron siyang naiinom. At yun ang makakatulong para makapagtunaw siya ng maayos. At the same time, yung probiotics doon sa mixture ng pagkain na ibinibigay mo. Kamanok, sana kahit na paano makatulong. And syempre, sa mga magtatanong pa, willing po akong sumagot sa inyo. Okay? Kahit na ano po, basta tungkol sa pagmamanok, nandito po ako. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok. Paalam.